options na dito, no? Yeah. Kasi yan ang mga pwedeng mag-complement sa kanilang current lineup, especially with Pei. Tapos bigyan mo ng Chano, tapos Marco Bono. Ayun na. Long distance relationship ang mangyayari dyan. The Filipino Lamb is unlocked. Nandito na si Arise para ipakita yung kanyang mga assassin plays. Ano yan? Going back sa Open Series, ang kaisa-isang pentakill na nangyari sa Open Series ay salam ni Arise. Wow! And makikita natin siguro uli dito kung paano siya magpe-perform against Team Flash with a better composition on that early start. Kasi Pei and Byron, most of the time, walang may kaya doon sa early game. Tatandaan natin na ang pentakill dito, kaching ha. Oo. Ayaw nga, Kaching! King Money. Somen, Oo, boss! money in the bank. Sabi ko naman sa inyo. Magkano? 250. 250 USD. Tapos meron pa yung mga teammates. Oo. Ayun na, linabas na si Hoyi. Ayan, sabi ko na nga ba, pwede ka lang mag-isip na isang marksman hero na pwede mabigay ng crowd control and damage at the same time. Sabayan mo pa ng isang Nua. Medyo napapaisip ako ng bagya sa lineup ng Team Flash PH. They have the crowd control, the damage as well, pero parang mahirapan sila sa dito maayos na sisi pa. Kasi parang nandun lang kay Nua eh. Oo, and feel ko yung Hoyi lang yung pwede nila hanapan ng CC dito sa Burning Sun Arrow. Most of the time dun manggagaling yung kills nila for their side pick-offs ang hanap nila dito. May Diada din. Isa pa, no? So meron pa rin namang agency to go for the crowd control na kailangan dito ng Flash PH. But one of the things I kind of want to point out din para sa ating mga casual viewers, normal na tandem duo ang Nua plus Diada. Dahil kapag kumapit ka bilang Diada kay Nua, pag nag-emergency yan, +1 agad. Sama ka sa kanya. Ito ang Hindi ka maiiwan sa bebe bahay. Ang version ng riding in tandem natin, pero teleport yan. Ops, pinaka-interesting para sa Pei kung paano siya mag-i-invade sa early stages. Maaamoy ba siya? Tignan nyo kung ano yung ginagawa niya rito. He is going to indeed be spotted. Kaya magiging passive ang start dito ng Flash PH most likely. Ganda ng pwesto ni Maze dito i-deny niya agad yon. One thing that is good about Pei, pwede siya mag-start sa lane, kunin agad niya yung resources doon, makakuha siya ng extra levels. Pero dahil nakita na siya at alam niyang dalawa yung tao doon, siya yata invade topside. Uy! Dalawa kanya kalaban dito. Let's go with the first blood kagad na nakuha ng Team Flash PH. Flash of blood. Ganun ginagawa no? Iko-combine mo yung skill 1 mo with the flash para pambigla at wala nang ang reaction time pang nagawa dito si Syndicate. Ang pinakamagandang ginawa nila doon, binigyan nila ng urgency itong si Bridget kasi siya yung magdadala ng early game with that Byron. Mismo. Bridget is one of those players na pwede talaga magbuhat on the top side. Though, isa pa yata ang gagawin dito ng Team Flash PH, pero kamuntikan lang. Aaron mo simulan get away to flash out. Inat ng mga plays dito ng Team Flash PH. Naghahanap sila ng kills. And ito maganda sa comp nila, no? Kaya nilang gawin yon dahil nga meron silang Byron, may Jaja sila, meron silang Pei. Trivia time? Yes. Trivia time. Si Rafe, nagpalit siya ng pangalan ni Fierce. Dahil ang kanyang jersey number ay 0. 0 Fierce pag binasa mo. Zero Fierce! Zero Fierce! Ang lupit! Dahil idol niya daw naglalaro sa KPL na si No Fear. Nagram rin ba siya ng Rafe? Nagram rin siya ng Rafe. Rafe Fear. Oo, ganun pa rin. Nagram. Yes! Kaya interesting rin talaga yung galawan dito ni Fierce! Sport Tempo! The dead from below! Dalawa din naman pero hindi pa rin na-phone. Para ma-secure sila na kill. Counterplay coming in for the members of Team Flash. PH was able to get one. And Arise only to fall down. Aray ko po! Medyo ang kunad, no? Para hindi ko inaasahan na hindi sasapat ang burst dito ng WeTrend. Pero ang kagandahan kasi doon yung return damage dito ng Flash PH. Now, something is happening at si Bridget. Kumunat na Grabe, another kill. This time sa kamay ngayon ng WeTrend Esports. Good answer pabalik dito sa side ng WeTrend. Nakita natin also yung fight natin kanina doon sa river sa top side. Ginamit yung emergence para i-push back yung members ng WeTrend. Paggamit ng Nua dito ni Flint. Again, one of their, what I would say, imports, no? Vietnamese. The connection ng Vietnamese dito, Bridget and Flint, yun yung inaasahan ng Flash PH. Oo, sila talaga yung kailangan natin dito, especially in the early parts of the game. Marami silang ways to gank and dyan iikon yung playstyle dito ng team. And also, kita nyo, binibigay nila yung resources kay Zekes. Medyo nag-slow down yung tempo dito ni Zekes kasi napansin ko na ang unang binuild niya is yung boots na may pampakunat, no? Na armor. Which is not not often na nakikita mo sa jungle kasi kadalasan yung pwedeng yung cooldown. Lalo lang early, attack speed no? Nakita meron siyang boots of armor which to me is okay lang pero diba, syempre pag aggressive ka,
Mas gusto mo kasi leaning towards attack speed or leaning towards cooldown. Okay, another attempt mga kaibigan. Mace, ginamit na kanya Ay, Battlefield Command yan para lang. mapag-disengage. Naiwan, Pero here comes Syndicate para bumalik! Ginamit ang Annihilation. Dinawa din naman na kanya Good Mantra. Yun nga lang siya rin ngayon dali dito Purple Revo. Galing sa likod ng ating mapa. And now they have to disengage. Ginamit ang kanyang Zoro. Wala nang buhay si Flash Mace away. because ginamit nga niya yung kanyang Battlefield Command kanina Yeah. para makatakas. That I think is a miscommunication. Yes. No? Si Maze umalis sa crime scene tapos si Syndicate pa-engage. Oo, kala ko sana magte-teleport siya kay Syndicate para pag pumasok si Syndicate, saktong-sakto rin yung stun niya doon. But as you said, that was a miscommunication, giving opportunity to get that Tyrant space. Yep. And plus, may makukuha pa silang bonus dito na barya. Yung barya na yan, guys, pag kinuha yan, 75 gold. Tapos may 75 gold yan. generation pa yan. For 2 okay. minutes. Grabe. Nagbibigay ng stress. Hindi biro yung 75 gold na yan. Ha? Oo. Isang kill lang will translate into 150 to 200 gold. Pag Tama. nagkaroon ka pa ng 75, that's almost like half ilang minions din ang makukuha mo dyan. Pero mid lane, sinusubukan nila dito ang exterior yung ating minion yun. wave. Tinamaan ng Annihilation, kaya lang kulang pa rin sa damage. And they have to back off a little bit right now. Go back to clearing the wave. Nakita natin, wala sila masyadong priority dito from Flash kay Consi kasi hindi mo naman talaga kailangan bigyan ng priority. Magbabato lang to ng Burning Sun Arrow later on. Kaya tingnan nyo, yung mapa natin for Team Flash, madalas nasa top side Yep. siya. With the priority that was given early kay Bridget, naging posible para sa Flash PH na maglaro around the top side. Oo. And so now itong si Zekis, ang magiging tanong na lang kung paano niya itatranslate Uy! itong early lead into something big. No? Tumahan yung araw pero Aray, nabalain din Ruben. naman dito pero meron na responde coming from members of Windred Esports and now ang hinahabol nila ay hindi makauhuli sa ngayon. Ultimate coming in pero naipit siya dito the Root Mantra and all of the damage coming in from the members of Windred Esports. Whoa! That's -3 and hindi pa sila tapos. Kill nila yung wave. They want to push this first tier tower. Kakayanin nga ba? Nope. Grabe ang aggression no? Oo. Even sa mid lane, nakakuha ng solo kill dito. Si Darpin. Ito yung asim place na papangiti si Doggy. Hindi yung asim place na walang sukli. Oy! Grabe naman si Araiza! Death from below. Lumampas ang ating mapa pero Annihilation just to clear the wave pero not enough to help that tower survive. Yung death from below na yun, pang-box out no? Para hindi na makapag-defend ng tower. And so now Flash PH, yung main lane tower nila bukas na. Nag-wave breaker, paharap talaga siya kanina. And ito maganda dito, they got the opening that they needed, waiting for the next objective bago sila pumasok. But WeTrend, nakuha nila yung gold lead just because of those 3 kills na nakuha nila. Grabe ang aggressive plays. And again, yun yung pwede mong asahan with the Lamb and the Liu Bang connection. Samantalang dito sa gitna, itong si Aaron. Ayan na naman si Syndicate going in pero ginamit ang Battlefield Command para makatulong sa kanya pero meron pa rin damage coming in from Lua and now they have to back away a little bit naka-solo kill lang isa mga kaibigan si Consi pero sa River magkakapitas dito ang miyembro pa rin ng Team Flash PH. Balikan! Wow! Standard Filipino. Ang daming kills na nakikita tayo dito sa game na to. Naka 2 kills tayo pero still the lead comes in for the side of WeTrend kasi nga mas marami silang nakukuha towers. Wala pang nakukuha yung Team Flash so at least now they can take it. Parang wala pa tayong team fight na nakita na kasama itong si Darpin, no? And may mga moments na may mga moments na nagkakaroon sila ng kills pero off-camera lagi. That just means na ang play around talaga dito ng WeTrend ay kay Lam. And Kay also, Arise. to point out pala, no, nag-spark for Chiconsi ha. So most likely on May hit, HP medyo on matagal yung bawas nito. Pero as you said, may HP against the Darpin. Wala pa nga tinatamaan ng pana, hinihintay ko pa rin hanggang ngayon. Patagal na patagal mas lalong sumasakit talaga ang isang Hoy. And I agree to what Otto said. Ay, Naghinintay na nako. tinutama yung kanyang Burning Sun Arrow pero meron mahuhuli sa taas ang ating papamay. Ay, naku po! Walang magawa ang isang Hoy sa kamandag ng Lam. Bakit nandun? Oo nga eh. Ay, naku, hindi mo tapos na naman marami ginamit ang kanyang infinite fastness now flying away. Pabalik sa kanyang tower. But sana ko yung Hoye, may infinite vastness, pero mapapansin mo, Bre, ang Hoye layo yan ng touring niya sa top side eh. Wala silang towers dun, men Like eh. pa siya ng river. Oo nga eh. Oy, ayan na. Kaya lang, kaya nga bang madepensahan? Yep, he will survive for now. Kapit lang sa kanyang tropa. Second tower na medyo nangangamba. Also, you can see WeTrend, no? Kinukuha na nila lahat ng jungle kasi meron silang agency, may space sila dito sa side na to kaya wala magagawa currently ang FLPH sa kanila. And so now, yung mga resources na yan, kapag nakagaw mo yan sa kalaban, matagal-tagal kang tutunganga eh. Oo. Magkakape ka muna, kumbaga.
Hihintayin mo mabuhay yan. Pero ito, Flash PH going for the defense. 5 seconds. Tyrant yung lalabas para sa side ng Witren dito. They have the space to go for it. Pero itong Team Flash, yung hinahanap nating early game advantage, nawawala na ng paunti-unti. At masakit yan para sa Pay. Ups! Nakita yan! Enemy spotted mga kaibigan! Arise going in with a death from below! May burning sun arrow, pero ano yun, wala lang. May consolation prize. Ano lang, pangtigil lang, stop. Pang-highlights lang na may tinamaan ng mana. Pero again, mission accomplished na para sa Witren. Arise is having a field day once again dito sa ating game number 1. Sobrang straight to the point nung gusto nila gawin. Battlefield command to the lamp, tapos pasok sa backline, tapos wala nang magagawa yung other members ng Team Flash to react. Ayun Yun ang magandang combo talaga Kung sino pwedeng pang-pasok, pang-initiate, lagyan mo ng Battlefield Command Shield. Giving you more advantage dito. Look at how aggressive right now. Hidren Esports. Nakita mo yun, kuya? Buna. Minus 5k yun. Nawala ng flash, Nawala ng... Sabi sa'yo, Kuya Darpin, yari ka talaga. Kuya Darpin, nakatingin sa'yo. Minus 5k ka dyan. Lista na. Wala siyang pinlash doon, men, ha? Pero again, I think ito yung sinasabi nga nating taba ng daliri, no? So, parang kanina pa tayo nakakita ng gano'n. Napipindot, men, Pero again, importante para sa mga carries nga natin. Witren still is now going to push the top side. Iiwan nila yung bottom lane nila. Wala silang pakialam kasi towers naman ang makukuha nila. 6 towers down already. Hanap ng place top side. Ulti na coming in from Byron mga kaibigan. Kaya nga ba din na nakapitas ito. Ginamit na din kaya kanya Battlefield Command. Pero look at long nasa likod ng ating mapa. Uli nga ba din mga kaibigan. Yes, -1. Arise is down. The emergency is here. Kaya lang mali yan at Sentinel alone. Libreng hit mga kaibigan itong si Consi. Hindi pa rin enough yung kanyang damage para sa Syndicate. And now, they have to back up a little bit. 10 minutes na tayo sa game natin. At tagal niyang pumana pero dahil nga sa sinabi mo kanina, Dash, kulang yung damage. Oo, yun na nga Kasi medyo matagal talaga nandun dapat si Consi for the damage to come in. That's why etong play na to for their side, I think si Zekas yung panggagalingan nila ng damage pero not really going for that full damage route sa kanila Ang laki ng lamang in terms of gold dito ni Darpin. Yes. Against kay Consi, tambak na tambak. 2,000 para isang item yan. Pero pag titignan mo, yung gold infusion nila na kay Flint lahat. So kay Flint dapat manggagaling yung damage for the team fights. That's interesting kasi para sa Nua, sure, fine, pwede kang mag-dish out ng damage. Pero it's all about bursting your opponent no? Matagal ang cooldown pa rin ng Nua compared sa marksman, no? In terms of damage retaliation. Pero ito na, Tyrant. Burning Sanaro, tumama ng isa na stun, pero mahuhuli nga po mga kaibigan. Yes, kasi will get one once again. Ginamit ang Truth Mantra, all under crowd control, and now securing the Tyrant as well. That's again, is another massive disconnect, no? Bakit ka nandoon, Fierce? Oo nga He was so far away from his teammates. Saka nasa kabilang gilid sila kanina. And that's why they weren't able to get the kill there. Now, ito may space itong Witren to actually take the tower mid lane. Meron pa silang Tyrant dito mga kaibigan, which means more damage coming from their team. Damage over time, damage per second. Nakikita natin sa bot ng paano ating makakahuli nga ba sila? Ano yung Zoro to survive that one? Muntikan na with the burst damage. Aray ko po, ang sakit. Yun ang masakit dahil posibleng momentum swing na sana yun para sa Flash PH. Pero nakalubog, nakapag-bye-bye itong si Aaron sa Exena. Flash PH, what can they do to slow down yung aggression dito ng Trent? Even in the situation, yan ang araw yung hinanap. Emergence mga kaibigan, hindi tinuloy. Kinancel muna for now. Nadali si Maze dito. Pero sa taas ng ating mapa, inabot sa loob niya. Rise! The solo kill of a jungler against the mage. Flynn is down. And now the tower is open for them to take. Makukuha nga ba nila? Yes, they will be able to get that one. Sabayan na, Zoro pa mag-survive pa. And Mournful Devo not gonna connect to anyone for now. Knock up damage. Pero okay lang yan. May tower naman na tayo na nakuha sa top lane. What a play coming in from their side, yung top side. Even though na nakuha yung kill kay May sa bot side, pumwesto lahat ng Witren dun sa top to take the tower and also get the space for this objective. May solo kill pa na highlight itong si Arise. Meron ako nakita sa comment, daddy daw eh. Uy! Burning Sanaro! Ito na ang pagpasok mga kaibigan ng Witren Esports. They're gonna get one by one ang Team Flash PH. Buhay na buhay mga kaibigan. Namatay si Arise dito. Emergence connected to two members of Witren Esports. But that's a double kill na ibigay mo para kay Maze. 4 ang namatay. Pwedeng kumuha ng tower or Overlord. Overlord na lang muna sa pananaw ko para sa Witren. Pero 20 seconds
on the Death Chamber. Ang mga members dito ng Flash PH, I think this is the right opening para buksan even itong mid lane high ground ng Flash PH. Hindi na nila kailangan. Pwede sila mag-end. Oy! Nag-flash! Ang flash para kumonect yung kanyang full Oy, tempo! Emergence! Nakatakas ng Emergence, pero yun lang, tumakas para i-depensa yung kanilang base. Massive victory once again para sa WeTrend Esports. Makalat, but still, job's done. We've seen some mistakes here and there for the side of WeTrend, pero at least comeback pa sila dito. I like rin for the side of Flash PH that they are